Hi, ito na yung tutorial. Ito yung mga kailangan install: Android Studio, Node.js, saka JDK. Tapos, install nyo muna yung Android Studio. Ito. Tapos yung Node.js, search nyo lang sa Google. O kaya ito yung URL nya. Tapos download nyo yung stable. Tapos pag na-install nyo na yung Node.js, download din kayo ng Java JDK. Yan. JDK. Ito. Yung Java SE Development Kit 8. Accept nyo lang yung license agreement. Then, piliin nyo kung ano ba yung 64-bit ba o 32-bit. Yan, sa dalawang yan. Ganun. Tapos, tapos ko na to. Pag na-install nyo na lahat, run nyo yung CMD. Edit. Palakin natin. I-type nyo to. npm, nakalimutan ko. Search ko lang ha. Install. Turtleneck. Ito. Hindi ako na-orient. Ito. Type nyo to. Para ma-install yung PhoneGap. Paste ko. Ayan. Sa enter nyo lang. May na-install na kasi sa akin yung PhoneGap. Kaya hindi ko na-install. Tapos hintayin nyo lang mag-install. Ayan. May PhoneGap na kayo. Optional yung PhoneGap desktop. May PhoneGap desktop. Kung gusto nyo i-install, hindi rin naman magagamit yun kung command prompt yung gagamitin nyo. Yan. Pag na-install nyo na yung PhoneGap, na-install nyo yung JDK saka Node.js, saka na-type nyo na yung sa command prompt, punta naman kayo dito sa my computer, properties ng computer, advanced system settings, environment variables. Dito na yung path. Dapat may ganito na rin kayo, yung path na to. Yung sa npm, yung Node.js yan. Kailangan may ganito na yan. Ganun. Tapos, gawa kayo ng bagong path new. Gayahin nyo lang yung variable name nito. Ito, Android home. Saka yung variable value. Kung saan nakalagay yung SDK nyo. Yung sa akin, sa update local Android SDK, yung kung saan nakalagay yung SDK ko. Ito yung SDK ko. Ilalagay nyo yung path ng SDK nyo. Dito. Basta. Dito. Android SDK. Yan yung path. Copy nyo yung path. Pero kadalasan nasa C lang siya, tapos Android. Ito. Depende sa inyo kung nasan yung SDK nyo. Importante yan para walang error. Tapos yung sa Java naman, parang automatic na kasi yung kaya
Hindi nyo na kailangan ilagay dito sa path. Tapos, meron pa. Magawa ulit kayo. May idadagdag lang kayo. Hanapin nyo ito. Yung variable na path. May idadagdag lang kayo dyan. Ang idadagdag nyo ay ito. Itong dalawang ito. Iba na kasi ito kaya Windows 10 yan. Ito. Semicolon yung pang separate pag magdadagdag kayo. Android. Ito, idagdag nyo itong Android Home Platform Tools. Saka Android Home Tools. Okay nyo lang. Kailangan nandun na yun sa path. Saka check nyo din kung may Node.js kayong nasa ito. Ito, Oracle, Java path. Okay. 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 Lahat, gumana na lahat. Tapos, testing muna natin yung sa PhoneGap desktop. Gawa tayo. PhoneGap desktop. Search ko naman. May search naman. Ito. Choice niyo yan kung PhoneGap desktop o CMD. Ito naman. Buksan ko na din yung CMD ko. Punta muna kayo dun sa path na gusto nyo paglagay ng project. Sa akin, nasa D, Android project. Ito yung path ko. Dito ako pupunta. Dito ko gustong ilagay yung project ko. Android project. Ayaw bumukas ng PhoneGap desktop. Dito na lang muna CMD. Para magawa ng bagong project. Kunyari, pangalan ng app ko is My App. Gagawa akong bago PhoneGap. So, tingin ko pangalan to ng folder. My App. Content. Blah. My App. Tapos, pangalan ng app. So, enter nyo lang yan. Tapos ko muna. Ay, oops, may error pala. May kulang ako sa syntax. PhoneGap. Create. Pwede namang up button na lang. PhoneGap create. Up. Sorry. Pause ulit natin. Medyo matagal to kaya ipapause ko muna. Yan, tapos na. Dapat ganito lang yung lalabas. Tapos, tingnan na natin dun sa Android project na folder ko. Yan. Tama. Pangalan ng folder, My App. Tapos, ito pangalan ng app. Ito dapat yung laman. Hooks, platforms, wala pa. Plugins, wala pa rin dapat. Ito. Now, add naman tayo ng platform. Punta kayo dun sa My App na folder. Ito. CD, My App. Clear screen muna natin. Tapos, PhoneGap. Type nyo to. PhoneGap. Platform. Add Android. Medyo matagal din to kaya ipapause ko muna yung video. Yan, tapos na mag-add ng platform. Tapos dapat ganito yung lalabas. Adding Android project, running command, blah blah blah. Creating package, may app. Dapat walang error. Kung nasunod kanina yung mga installation saka yung mga pattern sa system variables. Yan. Dapat ganito yung lumabas. Ito, yan. May platform na tapos dapat yung sa may app na folder dun sa platforms meron ng dalawang file.
ay isang files, platforms.json saka Android folder. Dito na kayo mag-edit sa Android folder. Sa assets, www. Ito yung lahat ng ito yung HTML, yung pinaka-index. Pwede nyo na itong burahin yung spec.html. Dito nyo ilalagay lahat ng CSS nyo, image o JS. Kayo bahala. Tagal ng video ko. Yan, ito na yung edit nyo. Tapos, pwede na yan i-import ngayon sa Android Studio. Bago natin i-import, papakita ko din sa inyo kung paano magawa sa PhoneGap. Kasi natin ito. Medyo nag-error PhoneGap ko. Yan. Mag-add tayo. Add. Mas madali sa PhoneGap magawa. Gusto ko ng path. Ako dun sa Android project directory ko. Yan. Ulit. Yan. Tapos yung name ng app. Sample. My app. 2. Contact. 2. New project. Dapat. Yan. Ganyan na siya. Online na siya. Pwede rin madidebug nyo siya dun sa server na to. Sa IP address na pala na to. Type nyo lang yan sa Google. Sa browser nyo. Tapos makikita nyo na yung index nya. Yan, pwede natin itong i-close. Tapos dapat dun sa folder ng Android project, merong my app 2 na folder. Ito. Tapos pag naagawa na kayo sa PhoneGap, itatype na din yan sa CMD. Clear screen muna. Clear screen. CD my app 2. Mag-add ulit kayo ng platform. Yan. Tapos pag ganyan ng platform, pwede na yan i-import sa Android Studio. Dalawang ginawa kong project ng my app saka my app 2. Itong my app sa CMD ko lahat ginawa. Tapos itong my app 2 sa PhoneGap ko ginawa. Tapos kailangan pa rin i-type sa command prompt para mag-add ng platform. Hindi kasi dito nakapag-add sa PhoneGap desktop. Yan. Tapos buksan na natin yung Android Studio. Mag-import na tayo. Pause ko muna kasi medyo mabagal to. Matagal. Yan, bumukas na yung Android Studio. Sa Android Studio, ito, click nyo itong import project, Eclipse ADT Gradle. Yan. Tapos, hanapin nyo yung ginawa ko. Ito yung ginawa ko kanina, may app. Sa CMD lang, tapos ito may app 2. Testing natin itong sa CMD ko lang ginawa. Click OK. Medyo mabagal talaga yan. Yan, create project. Next lang. May app. Huwag na galawin. Next. Tapos, dapat may lalabas. Importante itong Android na to. Kasi ito yung i-debug nyo. Ayun o, yung may app platform sa Android. Tapos, ito. Kailangan din lumabas. Yung apat na yan. Next.
kailangan pumili ng SDK. Ito, meron nakalimutan ko. Ito, Android API 16 platform 1. Will target Android 4.1.2. Tapos ito yung JDK ko. Dapat ganyan ang lalabas. Ito yung Android SDK HomePod ko. Kung wala kayong Android API 16, install nyo muna yan gamit yung JDK. Ito, SDK Manager. Kalimutan kong sabihin. Kasi kung wala to, hindi nyo rin yan madedebug. Hindi rin gagana yan dun sa Android Studio. Medyo matagal. Next muna natin. Yan. Next. Tapos hintayin nyo lang bumukas. So, ito na yung JDK. Ito yung minimum SDK requirement ng PhoneGap, yung Android 4.1.2 API 16. Install nyo yan. Itong SDK platform, Intel Atom 6 System Image, saka yung Google API, saka Source for Android SDK. Install nyo yan. Sa akin, install na, kaya nakita ko siya kanina. Pag in-install nyo na, pwede na kayong bumalik doon sa may pag-i-import ng Android nung project nyo sa Android Studio. So, ito na, bumukas na yung Android Studio. Ito talaga, may lalabas na parang warning, migrate to project to graded. Migrate project to graded. Close nyo lang yan. Tapos, dapat makita nyo ito, indexing. Pause ko muna para hindi masyadong matagal. Ayan. Nako, may error pala. Index not ready exception. Ano gagawin natin? May error, kaya ano ba? Close muna natin to. Testing natin yung isang app na gamit yung PhoneGap. Doon wala akong error. Import natin yung isang project ko, yung My App 2. My App 2. Okay. Next. Next. Oh, ganun. Nga pala, hindi pa pwedeng i-import kasi hindi pa ako nakakapag-add ng platform. Add muna ako ng platform. Including Android projects. My App 2. Ito yung ginawa ko sa PhoneGap desktop. PhoneGap platform and Android. Yan. Tapos na mag-add ng platform. Ito yung pangalawang app Android project na ginawa ko gamit yung PhoneGap desktop. May error yung unang ginawa ko sa CMD, kaya testing natin tong My App 2. Close nyo na to pag nakapag-add na kayo ng platform. Tapos import project. Select nyo ulit yung folder ng My App 2. Dapat may laman na yung platforms yan, Android. Okay.
Next. Oops. Wait. What project? My app. Mali yung nasali ko. My app 2. Next. My app 2. Next. Yan. At nalabas yung apat na yan. Next. 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 Dapat ito lumabas. Next. Select ulit natin yung Android API 16 Platform 1. Field target Android 4.1.2 Java SDK 1.8. Next. Next. Finish. So, tingin lang natin bumukas. Tay, error na naman. Bakit ganito to? Hindi ko alam kung anong error nito pero nung last na tinesting ko to, okay na siya. Ito yung in-import ko gamit. Ang ginamit ko dito yung PhoneGap desktop tapos nag-add ako ng platform sa CMD. Androids. Ito yung P-Tracker, yung thesis namin. Error talaga siya. Nag-error. Yan, pero dapat kung wala mang error, pero dapat walang error yun. Hindi ko lang alam kung bakit nagka-error ngayon. Dapat, pag na-import nyo na, ito yung free tracker yung sa amin, wala na itong error. Ito na yung i-edit nyo, yung ano, unang lalabas dyan itong Android. Select nyo yung project sa Android, assets, www, dito na kayo mag-edit. Ito, index.html. Kayo na bahala magdagdag ng kahit ilang HTML, depende sa inyo. Tapos dapat meron na din dito, ito makikita nyo itong Android na to. Tapos yung play button hindi disabled. Diyan na kayo mag-emulate. Dapat gumana yan. Yun lang. Tapos na ang ating tutorial. Pasensya na may error.